Pagdating ni Marian sa kanyang kwarto ay agad niyang hinagilap ang kanyang notebook. Sinulat niya doon ng ilang impormasyon tungkol kay Brandon. Napangiti siya sa magandang kapalarang dumating sa kanya. Hindi na siya kailangang mag-isip ng istoryang maiuwi sa kanilang pahayagan. Si Brandon na mismong siguradong patok na balita. Nakatulong ang hilig niya sa panonood ng sine para kaagad niyang makilala si Brandon. Yun ang nagsisilbing pamparelax niya sa tensyong nakukuha niya mula sa pagko-cover ng mga police matters. At doon niya hinangaan si Brandon bilang si Nathaniel Dantes. Hindi may tatanggi ang popularidad nito kahit nakakunti ang mga write-ups tungkol dito dahil nga mailap ito sa press ay hindi ito nababakante sa paggawa ng pelikula. Dahil alam ng mga producers na malakas ang hatak nito sa takilya. Mula sa unang pelikula nitong Minsan sa Isang Panahon hanggang sa huling pelikulang ginawa nito ay pawang mga blockbusters. Kaya nga nasisiguro ni Marian na patok din ang anumang balitang ihahatid niya dahil bihirang magkaroon ng pagkakataon ang mga tagahanga nito na malaman kung ano ang mga ginagawa nito sa likod ng kamera. How was he behind the camera? Napasulyap si Marian sa may pinto nang marinig na may kumakatok. Tiningnan niya ang oras sa wall clock, 7:00 ng umaga. Sino naman kayo magiging bisita niya ng ganun kaaga? Pinlano niya kagabing gumising ng maaga para masabayan ulit si Brandon sa pagja-jogging sa dalampasigan. Pero dahil siguro sa sobrang excitement sa istoryang isusulat ay hindi kaagad siya nakatulog. Kaya tinanghali siya ng gising. Nang muling marinig ang katok ay pinasya niyang buksan niyon. Siguro'y sinaaling siling. Napangiti siya sa panghuhula. Good morning. Pakiramdam ni Marian ay saglit na tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya kayang sabihin hindi siya humahanga sa lalaking nasa kanyang harapan. Tumutulo pang pawis nito sa noo kaya nahulaan niyang galing nito sa pagtakbo. He was wearing a set of Nike outfit mula sa t-shirt nito hanggang sa jogging pants at rubber shoes. Don't I deserve to be offered a cup of coffee? Amused na tanong nito sa ginawa niyang pagsuyod sa kabuuan nito. Bahagyang niyang niluwagan ang pinto para papasukin ito. Agad siyang tumalikod para ikubli ang pamumulang mukha. Bakit naman kasi napaka-obvious ng ginawa niyang pagtitig dito? Anong timpla na kape mo? Mabilis siyang kumuha ng 2 tasa. Kinuha ang termos at nagsalin ng mainit na tubig. Relax, Marian. Muli naroon ng amusement sa boses ni Brandon. Nangihingi lang ako sa iyo ng kape. Pilit niyang kinalma ang sarili. Come on, Marian. Si Brandon lang yan. Yeah, right? Nathaniel Dantes, alias Brandon. Black coffee please. Sabi nitong humila na ng upuan. Yayayain sana kitang mamasyal sa kabilang bahagi ng isla para naman makita mong ibang naninirahan dito. Sabi nito matapos humigop ng kape. Masarap ka palang magtimpla ng kape. She should thank you para sa papuri ni Brandon pero parang may bumikig sa lalamunan niya. Humigop siya ng kape para lang ma-realize na mainit yun. Inubo tuloy siya. Just take a sip, Marian. Natatawang sabi ni Brandon na tumayo para kumuha ng tubig. Thank you, sabi ni Marian habang inaabot ang baso may tubig mula dito. So, payag ka bang mamasyal tayo? Tanong nito nang muling maupo sa tapat niya. Sure. Lihim niyang pinagalitan ng sarili sa pag-stammer. Tsak na magkakagulong mga taga-isla kapag sinama kita ng ganyan ang suot mo. Sabi nitong bahagya siyang sinulyapan mula sa pag-inom ng kape. What the? Oh my God! Nadiskubre ni Maria na nakapantulog pa rin siya. Kahit na pajamas at ang suot niya ay bakat na bakat pa rin ang magandang hubog ng kanyang katawan dahil sa tinantela nun. And to top it all, bukas ang 2 botones na pang itaas na suot niya. Malayang nasisilip ang puno ng mayamang dibdib niya. Agad niyang pinagsalikop ang mga braso sa tapat nun para ikubli ang bahagi niya ng kanyang katawan. I'm sorry. Agad siyang tumayo. Hindi makapaniwalang siya pa itong nagsusorry. Hindi ba dapat ay magalit pa siya dahil hindi man lang siya sinabihan ng lalaking kaharap? Don't worry about it. Kalmante sabi ni Brandon. Dinala niya sa lababong tasa. Magpapalit lang ako. Hiyang-hiyang paalam ni Marian. Take your time, sagot ni Brandon. Nagiinit ang magkabilang pisngi niya. Hindi siya makapaniwalang nagawa niyang humarap sa lalaki sa ganoong ayos. Kung bakit ba naman kasi para siyang nawawala sa sarili tuwing makakaharap ito. Mula sa ibabay narinig niya ang kalampag ng mga tasa. Nahulaan niyang hinuhugasan itong mga tasang ginamit nila.
After the embarrassment ay nagawa niyang mapangiti. Sinong maniniwalang pinaghugas siya ng tasa ng pamosong aktor? Muli siyang napatingin sa wall clock. 6:30. Dapat ay nandito na si Brandon. Isang linggo ng ganun ang routine nila. Susundin siya nito sa bahay niya at sabay silang magja-jogging. Pagkatapos ay sabay din silang mag-aalmusal sa restaurant ni na Aling Celine. Bakit kaya wala pa siya? Nabisto na kaya nitong pasimpleng pagtatanong niya? Booking na ba nitong isa siyang reporter? Naitanong ni Marian sa sarili. Nang pumatak ang 7:00, pinasya niyang pumunta sa restaurant ni na Aling Celine. Baka nagawin na doon ang binata. Oh, bakit hindi mo kasama si Brandon? Nakangiting tanong ni Mang Roger sa kanya. Hindi ho ba nagawi dito? Abay hindi, sagot nitong bahagyang kumunot ang noo. Saan ho ba nakatira si Brandon? Nahihiyang tanong ni Marian. Ang mabuti pa nga ipuntahan mo na sa inuupahan niya. Baka may nangyari na sa batang yun. Sinabi nitong direksyon patungo sa kinaroroonan ni Brandon. Mabilis ang mga hakbang na tinungo niya ang daan sa bahay na tinutuluyan nito. Nag-aalala na siya. Nadiskubre ni Marian na malayo rin pala ang bahay na tinutuluyan nito sa bahay na inuupahan niya. At hindi na siya nagtaka kung bakit mas pinili nito ang bahay na kubli. Kahit nga naman sino umupa sa isang bahay na nasa tagong lugar, ay hindi agad ito matutunton. Sunod-sunod na katok ang ginawa niya. 5 minuto na siyang kumakatok pero wala pa rin nagbubukas ng pinto. Nakarinig siya ng mga yabag mula sa loob. Marian, pausta bulalas ni Brandon nang pagbuksan siya ng pinto. What are you doing here? Oh my God! Hindi na niya nasagot ang tanong nito. Agad niyang sinalat ang leeg nito. You're burning! Sabi niya kagad ding inalis ang kamay. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Brandon na tinungong sofa. Nag-alala ako sa iyo kaya tinanong ko si Mang Roger kung paano makakarating dito. Sagot ni Marian. Napanguwi siya dahil nang mahiga ang lalaki sa sofa ay lampas-lampasan ito doon. Bukas na lang tayo mag-jogging. Paungol na sabi ni Brandon. She doubted kung makakaya na nito ang katawan bukas. Bakit hindi ka na lang sa kama mo mahiga? Hirap na hirap itong magbukas ng mga mata. That's a good suggestions. Iinot-inot itong bumangon mula sa pagkakahiga. Damn this sofa. Muli si Marian napangiwi sa pagmumura nito. Do you think you can carry me upstairs? Biro ni Brandon. Nagkibit balikat si Marian at inalalayan ito papunta sa silid nito. He's heavy sa loob-loob niya. Pabagsak itong humiga sa kama nang makarating sila sa silid. Just lock the door when you leave. Bili nito. Inakala siguro nitong aalis na siya. Hindi siya sumagot. Tinungo niya kusina para kumuha ng tubig at yelo. Nang muling umakyat ay nakita niyang tulog na ito. Binuksan niyang isang closet at naghanap ng bimpo doon. God, paano ko siya mapupunasan kung balot na balot siya? Giniginaw siguro to kaya naka-jacket to. Pantalong maong ang pang-ibaba nito na sa hula niya isuot pa nito kagabi nang maghiwalay sila. Undressed him. Yun ang pinakalohikal na sagot sa tanong ni Marian. Sa nanginginig ng mga kamay ay sinimulan niyang alisin ang jacket nito. That was easy. Napangiti siya sa sarili. Upang muli lang matigilan dahil kailangan pa niyang hubarin ang suot nitong t-shirt. Oh Brandon, I have to do this. Naiusal niya. Napalunok siya sa unti-unting pagkalantad ng matipunong dibdib nito. Butil-butil ang pawis na nagsimulang lumabas sa kanyang noo. Who would think that undressing a man will be this difficult? Gusto na ni Marian na umurong nang dumakong tingin niya sa pantalon nito. Oh no, I don't think I can do this. Pinagmasdan niyang mukha ng binatang natutulog. Bahagyang nakakunot ang noo nito. Ngunit hindi nakabawas yun sa taglay nitong kagapuhan. Ang mukhang sinasamba ng maraming kababaihan. Umungol ito at nagsalita. I'm cold. Do it now and do it fast, Marian. Pumikit siya nang dumakong kamay niya sa botones ng pantalon nito. She was shaking. Hindi niya alam kung saan ipapaling ang tingin. Pumwesto siya sa paanan ng kama at sinimulang hilahin pababa ang pantalon nito. She sighed in relief nang makitang naka-boxer shorts ito. Pinunasan muna niya ito ng pawis bago niya dinampian ang malamig na bimpong katawan nito. Sa unang pagsayad ng bimpo sa dibdib nito'y umungol ito. Paulit-ulit niyang pinunasan to, not minding his sensual moan. Pagkaraan ay binihisan niya ito ng damit. Dahil nakialam na rin siya sa closet nito. Why are you so handsome? Usal ni Marian habang pinagmamasdan ang mukha nito. Sa silver screen ay gwapo na to, pero iba pa rin ang dating nito sa personal. Kayumanggi ang kulay ng balat nito
A typical Filipino. Makakapal ang kilay nito, matangos ang ilong at mahaba ang pilik mata. But the most attractive part of his face was his lips. There was something sensual about it na hindi niya matukoy kung ano. Gosh, Marian, kung ano-anong iniisip mo, saway ng isip niya. I can be charged with malicious thoughts. Sa huli na isip niya. Pero meron bang ganung kaso? Napangiti siya sa sarili. I must be insane. Pagkuhan ay tumingin siya sa natutulog na si Brandon. You're making me insane, Brandon. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama nito. Ipinasyang hayaan mo nang matulog ito. After that cold compress ay medyo bumaba ng lagnat nito. Maginhawa ng pakaramdam ni Brandon na magmulat ng mga mata. Kumpara kaninang umaga, kumunot ang kanyang noo nang malamang naka-shorts na lang siya. He didn't remember taking off his clothes. Bumangon siya at nakitang arroz caldo na nasa isang mangkok. Sino kayo nagpadala nun sa kanya? Hindi nagtagal ang tanong na yon dahil nahagip ng tingin niya ang nakahigang si Marian. Now he remembered opening the door for her. Siya rin kaya nagpalit ng damit ko? Dahan-dahan siyang lumapit sa duya na hinihigaan nito. She was still wearing her jogging outfit. Nakasabog ang ilang hibla ng buhok sa mukha nito. But that didn't make her less beautiful. Naramdaman ni Marian na may nagmamasid sa kanya kaya siya nagising. Iinot-inot siyang bumangon. O bakit bumangon ka na kaagad? Magaling ka na ba? Tanong ni Marian kay Brandon. Hindi na niya hinintay na sumagot ito dahil agad niyang sinalat ang leeg nito. Hinuli nitong kamay niya at tumabi sa kanya sa duyan. I feel fine, thanks to you. Disimuladong binawi ni Marian ang kamay. Iinitin ko lang ang iniluto kong arroz caldo. Siguradong nagugutom ka na. Akmang tatayo siya ngunit maagap siyang napigilan ni Brandon. Stay here, Marian, sabi ni Brandon. Muli siyang umupo. Pakiramdam ni Marian na siya naman ang lalagnatin. Ikaw ba nagpalit ng damit ko? Sa tono nito'y halatang tinutudyo siya. I had no choice. Pinaling niyang mukha sa kabilang direksyon. Hindi niya kayang salubungin ang mga tingin nito. Masuyo siyang hinawakan ito sa babat kinabig siya paharap. Hindi niya kayang salubungin ang mga tingin nito. Masuyo siyang hinawakan ito sa babat kinabig siya paharap. Look at me, Marian. Nahihiyang tumingin siya rito. Kumunot ang noo niya sa nakita sa mga mata nito. Hindi niya yan kayang bigyan ng pangalan. When he moved closer, alam niya nga halikan siya nito. She closed her eyes and waited till his lips touched hers. And when he did, it was like heaven. The kiss was warm and passionate. So gentle and so tender. Kung gaano katagal ang halik na yon ay hindi ni Marian alam. Nang unti-unti siyang inihiga nito sa divan ay doon siya nagsimulang magpanik. Pero ang mga halik nitong pumipigil sa kagustuhan niya magprotesta. Brandon sensed her reluctance. Dahan-dahan itong lumayo sa kanya. His face was a few inches away from hers. Distansyang nagpawala ng katinuan niya. Don't you think it is too soon? She tried to focus her eyes on him at hindi sa nunuksong mga labi nito. Try telling that to our bodies, Marian. Paano sa sagot ni Brandon? He gave her another round of heart-shattering kiss. She tried to concentrate on the kiss. Pilit niyang iniignore ang warning bells sa isip. He stopped. Narinig niya ang marahas na pagbuntong hininga nito. I want to take you now, Marian. I want you. Pero hindi ko gagawin dahil ayaw kong angkinin ka ng may reluctance sa panig mo. Gaano man kalit yun. When I make you mine, I want you completely, body and soul. Pagkasabi na muli siya nitong hinalikan, this time it was different. There was hunger in the way he claimed her mouth, but just like the first one, she responded with equal intensity. I guess I need that food you prepared. Humihingal na sabi ni Brandon nang lumayo sa kanya. Brandon? Oh no, darling. Don't look at me like that and don't call me with that voice. Baka makalimutan ko nagpipigil ako. Iling nito. Tumayo ito tinila siya. Hindi ni Marian alam kung dapat ba siyang magpasalamat sa kontrol na ipinapamalas nito. But she was thankful for the kiss and the realization. She was falling in love with Brandon. And suddenly she was not sure if it was a blessing or a curse. What do you love about this place? Tanong ni Marian kay Brandon. 3 araw na ang nakakalipas mula noong magkasakit ito. Nanumbalik na ang lakas nito kaya nakakapamasyal na ulit sila. Naroon sila sa lugar kung saan sila una nakita. Sa mataas na bahagi kung saan tanaw nila ang buong isla. Look at the coastline.
Tinuro ni Brandon ng isang bahagi ng dalampasigan. Ang naroroon ay malalaking tipak ng bato. Sa isang banda ay puro batuhan at sa kabilang panig naman ay pinong buhangin. Napangiti si Marian. Bukod sa coastline, ano pa? Bakit patuloy kang bumabalik sa lugar na to? Saglit itong nag-isip. The people. I love the people here. So warm and so simple. You love them dahil hindi ka nila kilala. Sa loob-loob ni Marian, if they know na ikaw ang popular na si Nathaniel Dantes, dudumugin ka rin ng mga taga dito. This place reminds me of Florida. Sa pagkakwentuhan nila noon ay nalaman ni Marian na lumaki ito sa Florida sa piling ng lolo't lola nito. His parents were separated. Mang Roger and Aling Siling reminds me of my grandparents. Baka sa lungkot sa tinig ni Brandon na banggitin ng mga yumaong kapamilya. I love the place because it reminds me of my past. This is my sanctuary. At sa tingin ko hindi ko pagsasawaan ang lugar na ito habang ako'y nabubuhay. She could feel the sincerity in his voice. Ikaw, what makes this place special for you? Baling ni Brandon sa kanya. The beauty and serenity. Maikling sagot ni Marian. And most of all, dahil sa'yo, dugtong ng puso niya, nagbuntong hininga ito. But I guess we can stay in this place forever. Malungkot na dugtong ni Brandon. Maras na itong nilingon, may mumunting kabang sumibol sa dibdib niya. Kailangan ko nang bumalik sa Manila sa makalawa. Maikling paliwanag ni Brandon. And I guess kailangan mo na rin siguro umuwi sa inyo. Baka nag-aalala na rin ang parents mo. Pero hindi na ni Maria naintindihan ang huling sinabi nito. Ang naunang sinabi nito ay tila nagpamanhid sa buo niyang kalamnan. Bakit nga ba hindi sumagi sa isip niya na meron ding hangganan ng lahat? That at the end of the day, he will go back to his glamorous life? Marian, untag ni Brandon sa pananahimik niya. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Napahiyang tanong niya. Bakit ba kasi hindi niya naisip ang oras ng paghihiwalay? Why don't we have dinner sa bahay mo bukas ng gabi? Suwestyon nito. Like a despedida party? Imbitahan natin sina Mang Roger at Aling Siling. Sure. Sigurado siyang it will not be a happy one. Pinahid ni Maria ng luhang pumatak sa kanyang pisngi habang pinagmamasdan ng mesang inayos niya para sa dinner nila ni Brandon. This was supposed to be a special night. Niyaya nila ang mag-asawang Roger at Siling, ngunit tumanggi ang mga ito't sinabing sila na lang daw ang mag-dinner. Bumili siya ng mga rikado sa mag-asawa at siya na rin ang nagluto. Inayos niya ang mesa at naglagay pa siya ng kandila sa gitna, tipong candlelight dinner. Pinilit niyang ngumiti ng pagbuksan ng pinto si Brandon. Good evening, bati nito. Mula sa likuran ay nilabas nitong dalang bulaklak. Flowers for you. Inabot niya mga yon. Thank you. Pinatong niya mga bulaklak sa center table sa sala. Wow! Bulalas ni Brandon nang makitang nakahanda sa mesa. Nag-prepare siya ng steak with matching champagne pa. Tahimik lang si Marian sa buong oras na kumakain sila. Monosyllabic ang sinasagot niya sa mga tanong nito. Nang matapos ang dinner ay nag-insist si Brandon na ito nang maghuhugas ng pinggan. Bakit hindi ka na lang maghanda ng pampaligo? Ha? Hindi agad ni Marian nakuha ang ibig nitong sabihin. Mag-swimming tayo, total, maliwanag naman ang buwan. Lumingon pa ito sa kanya, hindi ito nagdalawang salita sa kanya. She wanted to enjoy every minute of that night with him. Not as Nathaniel Dantes but as Brandon Santiago, the simple man she met here in the island. Wala na rin si Marian balak na ituloy ang pagsusulat na artikulo tungkol dito. She will treasure this night for the rest of her life and she will give the privacy he needed. Mabuti na lang at nakapagdala siya ng bathing suit. Itim na one-piece swimsuit ang napili niyang isuot. Binuhol niyang pantapis sa kabilang bewang. Napasipol si Brandon nang bumaba siya. Hindi ko alam na pang Miss Universe palang katawan mo. Papuri nito. Hindi si Marian kumibo. Magkahawak kami nilang tinungon dalampasigan. Sa pagsasama nila ng ilang araw ay normal na lang hawakan siya nito sa kamay and she did not try to resist his touch. Ilang sandali pa'y para na silang mga batang naghahabulan sa tubig. Hey, that's not fair! Tili niya nang lumitaw sa tubig. Hinila kasi nitong paa niya kaya lumubog siya at nakainom ng konting tubig. Mabilis siyang umahon at nagtatakbo sa buhangin. Pabagsak siyang umpo doon. Tinabihan siya nito. You once asked me what I really love about this place. May tanong ni Brandon. May isa pa akong dahilan para mahalin ang lugar na to. Seryosong dugtong nito. Nilingon ni Marian to. Ano yun? She didn't want to assume. Gusto niyang marinig mula sa bibig nito na nakikita niyang sagot sa mga mata nito. Because this is where I met you.
Pabulong na sagot ni Brandon. You're such a special girl, Marian. Anas nitong unti-unting bumaba ang mukha sa kanya. I'm special just like the other girls who swoon at you, sabi ng kabilang bahagi ng isip niya. The rational thing to do was to run away, lock herself in her cottage. Sa parang yun ay makakabawas sa sakit kapag dumating na ang oras ng paghihiwalay. Pero isinara niyang isip sa anumang lohikal na katuwiran and met his lips. Saka na ako magsisisi. Hindi na ni Marian namalay na tanggal na pala ni Brandon ang suot niyang swimsuit. She was busy enjoying his kisses. On her temple, on her cheek, on her nape. I have seen you like this in my dreams but it has not given you justice. You're very beautiful, my little mermaid. Puno-puno ng paghanga mga mata ni Brandon habang pinagmamasdan ng kabuuan niya. Desire was written on his face. Passion radiating from his eyes. Hindi ni Marian alam kung anong dapat isagot. Ramdam niyang dapyo ng malamig na hangin sa balat niya. Kinabing niya ang leg ni Brandon and kissed him. She was not an expert kisser, but she was a willing student. Brandon showered her body with sweet kisses. When he positioned on top of her, he was naked as the day he was born. Say that you're mine, Marian. Anas nito. I'm all yours, sagot niya. The sensuality on her voice was enough to drive him crazy. Yun lang hinintay nito and he took her. Pakiramdam ni Marian ay sumasabay sa hampas ng alon ng bawat galaw nila ni Brandon. Rhythmic movements which brought them to the heights of ecstasy. Napangiti si Brandon na mapagmasdan ng mukha na natutulog na si Marian. A smile covered her lips. Hindi natapos dalampasigan ang pag-angking niya rito. They ended making love on her bed. He was very proud nung malaman siyang unang lalaki sa buhay nito. She was a very apt student and he could feel her response passionately. Tumayo siya at nagbihis. Balak niya magluto ng masarap na almusal na pagsasaluhan nila mamaya ni Marian nang mahagip ng tingin niya isang notebook na nakapatong sa side table ng kama. Hahawakan na lang niya ang doorknob ng pinto at iignorahin ang nakita but curiosity won. Unang pahina pa lang ang binuklat niya ay kumunot ng noon ni Brandon. Ang nakasulat doon ay ang mga hinawakang police files ni Marian bilang isang provincial reporter. Lalong dumilim ang mukha niya nang mabasang nakasulat sa huling pahina. Nathaniel Dantes Secret Hideaway. Maras niyang nilingon na natutulog na dalaga. Binuksan niyang bag na katabi ng notebook at nakita niyang ID ni Marian. Press, he felt betrayed. Tinabig niya mga gamit na nakapatong sa mesita. Good. Nabitin sa erentang ka ni Marian na pagbati kay Brandon nang makita ang madilim nitong mukha. Agad siyang bumangon upang mabilis na hilahin ang kumot at takpan ng hubad niyang katawan. Bakit? Hindi to sumagot, sa halip ay dinampot ang mga gamit niyang kumalat sa sahig. Oh no! Para si Marian na binagsakan ng langit nang makita ang press ID niya at ang notebook na sinulatan niya ng ilang impormasyon tungkol kay Brandon. Pain, anger, confusion, sama-sama niya nakita yun sa mga mata ng binata. Please, let me explain, umiling ito. There's nothing to explain. Parang kulugang dating nun sa pandinig ni Marian. Tinignan siya ni Brandon na parang gamunggo lamang ang tingin sa kanya. Galit na galit at nag-aapoy ang mga mata nito. Hindi siya makapaniwala makikita niya sa mga mata nito ang galit dahil nang nagdaang gabi lang ay halos sambahin siya nito. Bahagya siyang napaatras nang lumapit ito. Buong akala niya sasaktan siya nito. You gave me your virginity just to have the information? You stooped that low, pasigaw na sabi ni Brandon. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at halos bumaon ang mga daliri nito sa balat niya. Walang namutawing salita sa kanyang mga labi dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi ni Marian akalain na mapagsasalitaan siya ng ganun kasakit ni Brandon. Bago ito tuloy ang lumabas ng kwarto ay sinuntok ni Brandon ang dingding. Napangiwi si Marian sa tunog na nilikha nun, and when he slammed the door, she knew she was out of his life forever. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.